Napakaswerteng araw pong muli sa inyong lahat mga kasim like-minded. Kamusta po ang inyong mga natutunan sa ating previous vlog? Marami po ba tayong mga naging aha moment ulit? At yun nga po, once again, ang ating pag-uusapan dito ay tungkol nga po sa Jesus My Autobiography Vlog. At ang magiging topic naman po natin today ay tungkol na po sa partnering with Mary. Ayan. Kaya tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, my name is Rudy Claserna. Ako muli ay nagpapasalamat sa inyo kasi nandito kayo upang panoorin itong vlog o yung sharing or content na gusto kong ibahagi sa inyo. Kaya matagal-tagal kasi ako nawala, kaya babawi ako sa inyo para mapatuloy-tuloy natin at lalong umangat tayo sa ladder na kailangan nating puntahan. At matutunan pa natin na lalong bitawan na yung mga bagahe, mga bagahe na nabitbit natin hanggang ngayon dito sa ating isipan. Di lang sa isipan, ganun sa katawan at sa kung ano pa. Yan. So yun, babasahin ko ulit ang ipapaliwanag ko sa level na kung saan lahat ay hopefully makaintindi na kumbaga madali lang nilang maintindihan. Okay? So yun, partnering with Mary. There were many women in my life. Yan. Maraming mga babae sa buhay ni Jesus Christ. So, stories that have been interpreted through the eyes of men. Yun po yung pagkaka-interpret ng mga lalaki na nakakita sa kanya who did not like women. Na kung saan hindi gusto yung mga kababaihan. Did not respect women, did not respect, and did not value women are very circumspect. I am retelling the story from the events as they transpired from my point of view. So, yun, pinapaliwanag lang ni Jesus Christ, inuulit niya lang yung story na nangyari sa kanyang point of view, yung parang gusto niya i-point dito sa atin. I want humans to know what happened. And I want this to be the foundation. Okay? Gusto niyang malaman ng mga tao kung ano yung nangyari at ito yung magiging pundasyon. For I cannot dialogue with anybody in a real sense until they have an idea of what and who I am. Dialogue, meaning hindi niya masasabi o maibabahagi kahit kanino man ang real sense hanggat hindi nila nalalaman ng idea kung sino talaga si Jesus Christ. And why I am here. At kung bakit siya nandito. If I come at beings with the stories in their heads about what I am now, they do not hear me clearly. Uy, ang ganda nun. Ang ganda, sabi niya, kapag siya daw ay pupunta sa iyo o sa akin, na kung saan bit-bit natin yung stories sa ating ulo tungkol sa kung sino siya ngayon, hindi natin siya maririnig ng klaro. Ganun pala yun. Kaya kung meron tayong na-program pagdating sa mga, I'm sorry po, like kung nasasabi sa Bible nga, kasi yun naman talagang alam ko lang din, maraming story doon tungkol sa kanya, at sa kung ano pang stories na naibahagi sa ating isipan, hindi pala natin siya maririnig. Yun pala yung mangyayari. Kaya pala yung mga tao na sabi, yung mga nag-question, bakit kaya di lahat ng tao ay gusto law of attraction? Hindi nila nagigets. Kasi hindi nila naririnig. Hindi nila nakikita ang source o ang spirit. Kasi punong-puno ng mist. Nala nyo sa isa kong vlog, yung punong-puno ng usok, hindi nila makita. Malabo. Hindi nila mag-gets. Okay? Hindi natin maririnig si Jesus Christ ng klaro kung ang pagkakaalam nyo sa Kanya ay yun pa rin yung dating naiprograma at narinig mo sa iba. And they do not see me clearly. Yun. Hindi rin pala natin siya makikita ng klaro. So this is a very important thing to understand. Kaya napaka-importante talaga na maunawaan natin itong konsepto na uulitin ko na kapag ang pagkakaalam mo kay Jesus Christ, yung napanood sa palabas, napanood niya ba yung palabas? Ako napanood ko yan . Yun nga, nagbibigay siya ng sharing, naglakbay siya,
siya ay anak ng banal, ganito ganon. Tapos yung, lalo na yung pinako sa krus, talagang napaiyak kasi ako sa palabas na yun eh. Na pinako siya, nahirap siya, pinapalo ganon, pak, ganito ganon. Tapos pinainom ng suka, na di ba, gano'n. Sinungkit yung suka kasi nauuhaw nga daw siya. Tapos nung namatay, biglang yung lupa bumukak, tapos nalaglag yung mga kawal, nagalit yung Diyos. Yung parang ganon. Pag ganon yung paniniwala na alam natin hanggang ngayon, hindi mo maririnig si Jesus Christ, hindi mo rin siya makikita. Yung totoong siya. Okay? Ganun din pala sa aspeto sa mga paniniwala nyo sa buhay, sa mga hinahangad nyo sa inyong buhay. Hindi nyo makikita ang pinaniniwalaan gusto nyo makamit sa inyong buhay kung punong-puno kayo dyan ng something na kunong gumugulo sa isipan nyo. It's the same thing. Hindi nyo makikita at hindi nyo maririnig. Same concept. Law of attraction. Ba't hindi gumagana law of attraction? Kasi hindi klaro ang isipan mo. Base sa paniniwala mo right now. Hindi mo makita, hindi mo marinig, hindi mo rin maramdaman. Okay? Anyway, tuloy tayo. And they do not see me clearly. So this is a very important thing to understand. I am not doing this to show off. Hindi niya ginagawa to para magpasikat. I am doing this to help you understand who I am. So ginagawa niya ito para maunawaan natin kung sino siya. Tinutulungan niya tayo na maunawaan siya. What I am about and what my real purpose is. Kung sino ba talaga siya at kung ano ba talaga ang purpose niya. In that time and place, Mary was on the edges of what you consider polite society. Noong mga time na yun, si Mary daw ay nasa lugar o edges, nasa gilid na kung saan sinasabing polite, maayos na society. But when we married, there was a properness returned to her. Meaning yung parang after nung kinasal, marami ng mga sinasabi yung mga tao sa kanya. Okay? I was not in favor in the arbitrary decision that people made about other people's value and these sorts of things based on their own moral decisions and their judgmental, self-righteous opinions of what people's life meant. So meaning, kumbaga hindi naging pabor si Jesus Christ dun sa mga na-desisyon ng mga tao kasi itong mga taong to, meron silang parang ginawang sariling value at sinusort kasi nila, tinitignan nila yung mga bagay-bagay base sa kanilang sariling moral decision. Actually, last night, nag-live po ako sa TikTok at nakausap ko po yung taong sobrang tagal ko nang hindi nakita. Nung sumasali po ako sa choir, sa Aklan, sa Nabas, nagko-choir po kasi ako sa simbahan. Siya po yung trainer namin, si Nong Budi. Ayan. And then, nag-comment siya, ganito ganon. Sabi ko, okay. Then, umakyat siya sa TikTok, nagkausap kami doon. Nandito rin pa sa Canada. Since 2008, tagal niya na pala dito. Ayan. So, ang dami namin napag-usapan and so forth. And then, alam mo yung tipong ang dami naming napag-usapan na ganito ganon, nagulat nga siya sa akin, ba't ganito na daw ako. Ayan. Kumbaga, may pinag-usapan din kami tungkol sa mga personal experiences namin. Lalo dito sa sinasabing nga, sa sort of things, base sa moral decisions. Sa mga judgmental, self-righteousness, opinions, at kung ano ang event na nangyari sa bawat tao. Kasi, sabi niya sa akin, pag kayo ay manonood sa mga taong nagbibigay ng content pagdating sa mga ganito, law of attraction or what, self-development, alam mo yung tipong yung mga tao nagsasabi na, sa sarili ko, ako, ito yung ginawa ko. Kaya kung ano yung mga ginawa ko, pag ginawa mo, gagana talaga siya. Kaya dapat gawin mo. Yan. So, yung tipong binabase niya sa sarili niya lahat na akala niya, since nagawa niya lahat ng ganun, gumana sa kanya yon. Kung ano yung ginawa niya rin, parang feeling niya at naisip niya, yun din ang gagana talaga sa'yo. Yan. So, pag ganun kasi, medyo off yun. Ito yung sinasabing gumawa yung tao ng isang moral, nagkaroon siya ng sariling value, naging mayabang na, maangat na siya, taas noon na siya, tapos namamaliit niya ibang tao, tapos tinatawa-tawa lang siya, kasi nalagpasan niya yung sinasabing balakid sa buhay. And then, kasi hindi mo ginagawa yung kung ano yung ginagawa ko, kaya parang naaapakan mo na tuloy yung mga taong ganun. Na tinuturuan mo, tapos pagsasabihin mo na parang sorry sa word tanga-tanga mo naman, hindi mo pa rin alam yan hanggang ngayon. Mga ganun. Alright? So anyway, ito yung ibig sabihin ng kapag ikaw ay may nabuong moral o value sa sarili mo and then huhusgahan mo yung isang tao,
dahil sa nangyari sa kanya. Alright? Kasi sa akin, marami akong experience naging ganyan. Kaya natutupo talaga ako na lagi kong sinasabi, itong sinishare ko sa inyo, this is not a right or wrong. I'm just sharing you what's working. Pero hindi ko masasabi kung talagang gagana sa inyo to. Kaya uulitin ko para sa mga bago or ngayon pala nanonood at even though sa mga dati ko pang subscribers, na ganito po, walang tama at mali sa ginagawa natin. Kung meron kang talagang pinangahawakan na value of beliefs na talagang yun talagang pinakatama sa iyo, go for it. Tama yan. Walang mali sa lahat ng ginagawa mo. Okay? Baka sabihin mo, parang naging walang mali? There's always, yung ginagawa mo always right. There's no such thing as wrong. Lahat ng desisyon mo is tama. Kasi kung hindi mo ginawa yan, hindi ka nag-decide dati sa mga ginagawa mo na para sa iba ay mali. Mali yung ginawa mo. Pero tingnan mo, nasaan ka ngayon? Kung hindi mo dinicide yung dating ganun, wala ka ngayon kung nasaan ka ngayon. Parang ako. Kung hindi ako nag-decide na gawin yun, na pinipigilan na ako dati na pumunta ng Canada eh. Nung pumunta, ang ganda-ganda ng buhay mo, ganito, ganun. Napagdating ko dito, binigyan pa ako ng sobrang pain. Pero yung mga sobrang pain na yun at anxiety, depression, nagbigay sa akin ng tulong para makarating dito. Yung ganun, buti nag-decide ako na nangyari yan. Buti nangyari yan. Yan yung hindi kong sabihin. Kaya walang tama at mali sa lahat ginagawa mo. Lahat yan ay tama. Pero ang next question kasi ito, kung talagang tama ang ginagawa mo, lalo na for so many years, and then nakikita mo na parang paulit-ulit ka lang sa cycle, no? Ganyan, parang infinite ba? Ulit-ulit ka na lang at walang nagbabago. Ang next question is, masaya ka pa ba? Umuubra ba? Umuubra pa ba ang ginagawa mo? Kasi malalaman mo kung umuubra yung ginagawa mo kapag masaya ka, nag-i-enjoy ka, hindi ka nagrereklamo, wala kang nararamdaman na depression, takot, duda, inis, toxicity, lahat and everything. Yun ang ibig sabihin ng umuubra. Kaya walang tama at mali. Ang next question is kung umuubra ba yan. Paano mo malaman kung umuubra kung masaya ka ba? Maligaya ka ba? Hindi ka ba nagrereklamo? Okay ka ba talaga? Satisfied ka ba? Ganyan, nagagawa mo po bang ibang bagay na gusto mong gawin habang ginagawa mo yung sinasabi mo tama para sa'yo? Yan, pero kung ikaw ay nagrereklamo, puro ka inis, puro ka urat, it means hindi yan umubra sa'yo. Then you have to choose again. Okay? So yan po. Tuloy tayo. I knew innately that Mary was one of the most gracious and intelligent spiritual people I had ever met. Alam ni Jesus Christ na si Mary isa talaga sa mga pinaka-gracious at talagang intelligent spiritual people na nakilala niya. And I had met quite a few at that point. Meron naman siyang mga nakita daw. Diba? She held a very special place in my heart. Si Mary po ang nagkaroon ng very special place sa puso niya. And I wish here to state that the stories that are told about her are blatantly untrue and that she was indeed an equal partner with me in my ministry. So gusto niyang sabihin dito ni Jesus Christ nga sa stories na tungkol kay Mary, na si Mary talaga ay indeed ang pinaka-equal, tama at sakto na partner ni Jesus Christ noong sa ministro niya. Nung time na nabubuhay pa sila. We work together discussing itineraries. Pinag-uusapan nilang dalawa kung ano yung mga gagawin nila. Itinerary. Ano ba yung plano? Ganito ka, saan pupunta and so forth. Yung actions, yung philosophy, pinag-uusapan nila. Yung spiritual principles, pinag-uusapan din nila. That we were streaming into my mind as I approach my enlightenment. Bago ma-enlighten talaga si Jesus Christ, yun laging pinag-uusapan nilang dalawa. So meaning, sobra silang connected. Meaning, si Mary ay sobrang hilig din talaga sa spiritual. Kung ano mga tinuturo ni Jesus Christ, nag-uusap sila. Talagang same like-minded sila. Talagang connected sila. Gustong-gusto nilang pinag-uusapan ng mga ganito. We studied, pinag-aralan nila ang spiritual material very closely together. Okay? We read the Torah. Yan yung dating Bible. Nung panahon na buhay pa si Jesus Christ. Torah pong pangalan. Torah together. We prayed together. And we meditated together. Ang ganda, no? Ang ganda, no? Kung may ganun kayong partner na nakasama, lalo na sa mga wala pang partner dyan, nakakita ko ng ganyan, ang ganda niya. Sobra. Sobra.
Medyo spoiler lang konti, no? Bibigyan ko kayo. Nabasa ko na rin ang story ni Mary. Kasi ito story ni Jesus Christ to. Behind the back, iba ang nakita ni Mary. Iba din ang story niya. Kung bakit niya natiis si Jesus Christ. Aware na rin po ko. Grabe yung love na binigay niya doon. So, excited nga lang kung gusto kong kwento sa inyo, pero saka na. Talagang ilang beses ko inulit yun. Binasa at pinakinggan. Kasi sobra talaga akong na-immerse. Talagang nahalin sa storya na yun. Doon ko naintindihan yung sinasabing energy, yung reincarnation, kung bakit may ganito ganon. At grabe yung sinasabing totoong pagmamahal at totoong pagmamahal na sinasabi. Doon ko natutunan. Yan. Anyway. Yan. After I returned from my trek in the Far East, we began a steady and intense meditation practice. No, pagkarating pala ni Jesus Christ, 'di ba, sa paglalakbay niya sa India, 'di ba, Far East. Pagkarating niya, nag-umpisa agad sila ng steady at intense meditation practice. Intense pala yung meditation na ginawa nila. Okay? This allowed us to connect in a way that we had never connected before. Galing, no? Kung meron kang partner na ganyan. Kasi ang ultimate creation dito kasi sa mundong to ng Panginoon ay babae at lalaki. Kaya pag nabuo yung dalawang yan, nagsama kayong pag-usapan yung spirituality, buo kayong dalawa na pinag-usapan yung prinsipyo ng mga nababasa tulad sa mga ganito, o sabihin natin, sabay yung pinag-aaralan yung A Course in Miracles, sabay pa kayo nag-meditate, intense pa talaga, pinag-uusapan nyo, pinapalawak nyo. Ay, napakasarap na. Talagang lalong grabing mabubuo. Yung parang yung yin-yang, di ba? Parang may white and black na nabubuo, magmimix siya as one. Yan. Lalo kayong makukonek sa may kapal. It allowed us to open up our minds together. No? Na dahil doon, naging open ang isipan nilang dalawa na magkasabay in a way that we had never shared. Na dati hindi nila naranasan. And her spiritual development was incredible after my return. Yan. Nabasa ko na rin kung anong ginawa ni Mary Magdalene nung wala pa si Jesus Christ at kung bakit niya natiis na hintayin siya. Aware na rin po ako. At ito sinasabi nga ni Jesus Christ, bakit grabe yung incredible yung spiritual development niya. Yan. So, hindi ko na-spoil kung anong ginawa ni Mary Magdalene, pero aware po ako kung anong ginawa niya. Right? She was voracious in her desire for understanding. Si Mary Magdalene ay sobrang intense na talagang gustong malaman yung desire, yung pagkakaunawa. Sabi natin siguro dito sa mundong to. She was voracious in her desire for the comprehension that comes with steady spiritual practice. Talaga siya? Eager. Eager sa desire. Eager doon na maintindihan yung pagkakaroon ng steadiness pagdating sa spiritual practice. Yan. So, we spent many hours a day, each day, okay? Whenever we could between work task. Every time na nagkakaroon ng chances, wala silang trabaho or what, ginagawa nila to. Ang kanta nun. Grabe. We felt very strongly that work interrupted our true purpose. Ramdam na ramdam nilang dalawa na dahil nga sa mga trabaho na kailangan nilang gawin, nakakaramdam sila ng strong interruption. Napipigilan sila sa totoong purpose nila, which was a study and teach. Yan, yung purpose nila is mag-aral at magturo. Kaya po, sino pong gustong samahan ako sa ginagawa ko dito? Isa rin po ba kayo? If yes, comment down below. If not, okay lang. Alright? So yun. Oh, give time naman. Baka masyado na tayong nagiging seryoso dyan sa ating pinapanood. Comment din. Ano ba yung mga natututunan natin? May aha moment ba dyan? Post mo muna to. Post muna. Inom ko muna ng tubig. Ganyan. Kayo bumalik. O comment ko. Type ko muna dyan kung anong pwede mong i-type na post. Ganito pala. Ganyan pala. Ang galing nito. Ganyan. Comment din. Para naman makita ko naman presensya nyo din sa comment. Okay? So yan. Anyway, we had informal meetings with people. Meron silang mga ginagawang hindi pa formal. Parang bigla-bigla na meeting sa mga tao. Tulad ng mga friends nila about pagdating sa ganito sa spiritual na material.
Pero syempre, itong mga taong to, somewhat nagdi-disagree. Hindi sila naniniwala na yung powers that be on religious and moral matters. Kasi doon sila mas naniniwala pa. Dati kasi may mga religious na at may mga taong may power, para sabihin parang government before. So doon sila mas naniniwala pa that time, mga friends nila. So we had informal meetings. But I did not mistake myself for some kind of spiritual teacher. Pero hindi nagkamali si Jesus Christ pagdating sa sarili niya sa some kind of sinasabing spiritual teacher. Ang alam lang talaga ni Jesus Christ was that I saw very clearly what people were doing in their lives. Okay? Nakita lang talaga ni Jesus ng klarong-klaro kung ano ang ginagawa ng mga tao. At yan po ang pinaka-question ko back noong 2014. Ang sinabi ko talaga sa buhay ko noong 2014, nandun ako noon sa factory ng gawaan ng lever ba? Lever ng mga upuan. Factory ng Japanese yan Yan. Napatayo ako, napatulala ako, sabi ko, bakit yung mga mayayaman ay may sasakyan? Bakit yung mga mayayaman ay may magagandang bahay? Ganyan. Di ba pwede maging ganun din ako? Yan. Parang sinabi ko rin na, ano ba talaga ang buhay? Ganito lang ba talaga ang buhay? Paulit-ulit. Hindi ba pwede magbago to? Kasi ang biyahe ko, ang layo, ganito, ganun. Ba't ganun? So, ano bang purpose ko? Yan. So, parang ito yung question ko na kung saan din sabi ko, bakit yung tao ganun yung iniisip? Bakit paulit-ulit? Hindi ba pwedeng nababago yun? Ba't yung sinasabi nila ganun at ganun pa rin? Yun yung tanong ko. At to sabi niya nga ni Jesus Christ, nakita niya lang talaga ako nung ginagawa ng tao, which is nandun na rin po ako. Naiintindihan ko na po. Gusto niyo po ba kung ibig sabihin o ang tawag doon namin sa Logic Divine Hub? Yun po ay nakikita na namin ang battleground. Battleground ng ego. Okay? Ayan siya. So, I saw very clearly how they were stressing out over things that had not happened. Ini-stress ng mga tao, nakita ni Jesus Christ nga na, ini-stress ng mga tao yung mga bagay na kumbaga hindi pa nga nangyayari. I saw very clearly how someone else's behavior. Nakita niya rin kung ano ang behavior na pinapakita ng mga tao based sa his or her na sistemang paniniwala. Which is ganoon na rin po yung nangyari sa akin. Mas natututo na rin ko. Lalo na sa mga nanonood ngayon dito, na part ng Logic Divine Hub, aware na po kayo dyan, lalo na sa nasa level 2 na ginagawa yung task 1. Yan, na mas lalo na ko yung above battleground, nakikita nyo na, ang iniisip nyo, namomonitor nyo na rin, naiisip nyo na rin kung anong naiisip nyo. Diba? Ito yung ibig sabihin nun. Aha moment po ba? Comment naman. Comment. Comment. No? So, nakikita ni Jesus Christ sa babae o mapalalaki man na nagre-react sila base sa sistema ng paniniwala. Could offend somebody else so deeply na talagang makakapag-offend sila ng malalim dahil sa paniniwala nilang yun. And profoundly that the relationship was destroyed for a lifetime. Grabe. Ang lupit na naman ng mga sinasabi ni Jesus Christ. Talagang tamang-tama talaga Ang galing, no? Yung, may nakilala ba kayong ganun? Ganun ako Meron siyang matinding paniniwala na pinangahawakan niya na ganito ganun. Kasi nga ganyan-ganyan. Anyway, magbibigyan lang ako ng example sa inyo ganito para mas maintindihan nyo. Noon kasi sa pinagtatrabuhan ko sa restaurant, may bagong pasok na babae. Galing siyang Indonesia. Okay? So, wala akong alam sa Indonesia. May history naman, kinalimutan ko lang. And then, sabi ko sa kanya, kamusta pala palang culture sa Indonesia? So, meron siyang pinahawakan na paniniwala. No? Sa kanya po galing to hindi sa akin, narinig ko lang. Okay? Ito yung paniniwala niya. Na doon kasi sa Indonesia, ito po ay bansa na parang it's a country of Muslims nga daw. Ganyan. But yung Muslims doon ay masyadong dinidiscriminate yung mga Chinese. Ganyan. Siya kasi Chinese talaga siya, yung descendants niya from China pumunta doon. So maraming mga issues and so forth, ganito ganoon. Kaya pag Chinese daw, inidown siya and so forth, ganito. So na-offend siya. Ayan. Now, marami siyang mga sinasabi sa akin tungkol sa mga ganito, mga hindi kaya-aya, na ganyan-ganyan.
Pero ito po yung nakita ko. No? Actually, hindi ang issue yung mga sinasabi ng mga Muslims dun tungkol sa kanya. Ang issue is about sa paniniwala at sistema na nagre-react siya sa natutunan niya sa kanyang buhay. Alright? Nakukuha niyo po ba ang ibig sabihin? Parang ganito po, yung sinabi dito na klarong-klaro na ang behavior niya ay nag-iiba. Kasi sabi niya sa akin pumunta daw siya sa parang tipong probinsya ng Indonesia. Tapos nung nakita siya, pinagsabihin siya, di ba Chinese ka? Ganyan yung mga mukha ng Chinese Parang feeling niya, inaano na agad siya, dinidiscriminate. Ganon. Kasi yung naging program talaga sa kanya. Kasi pwede talaga mabago yun sa totoo lang. Iibayan mo lang yung perception mo kung paano mo pagkakaintindi. Ngunit, nagre-react siya doon. Parang nagagalit siya and so forth. Kasi nga may sinasabing based on her own system of belief. Yan. So, meron din kasi, sabi niya lang to, dun sa lugar nga ng Indonesia, na meron daw mga nagpe-prayers and then may mga nag-speaker na nagsasalita, naririnig ng maraming tao na sinasabihan daw na never ever kayong magbabanggit ng Merry Christmas kahit kanino man. Yung parang ganun. So, may mga ganun siyang paniniwala na naapektuhan siya sa ganun. Ayan. Kung sabihin natin, at this point kung nasan ako ngayon, right now, kung pumunta man ako doon, wala akong judgment. Kasi natutunan ako Kung husgahan nila ako, it's fine. It's not about me. I'm still going to show them kindness. Wala akong isipin na pangit tungkol sa kanila. Kasi I will see them as my brothers and sisters. Wala naman kasi sa lahi yan Wala yan kung Muslim ka o hindi It's not about that. It's about the real brothers and sisters. Nag-iisa tayo through spirit. Yan. Nag-iiba lang to, hindi natin naiintindihan to, natatabunan lang to, nagiging itim lang to, nagiging dark lang to, dahil napupuno tayo nung paniniwala na sinasabi nga dito, sistema at belief. At ngayon, kung gagamitin ko yung mga sistema at belief na naiprograma sa akin ng mga magulang ko, mga past ko, and my experiences, yan, ano mangyari? Makaka-offend ako ng somebody. So, ba ako makaka-offend? And then, ito ay profoundly na talagang sisirain yung kung sino man ang taong makakasaluma ako sa buhay ko in a lifetime. Yan nangyari na bang ganyan sa inyo? Nangyari sa akin yan dati. Pinilit ko yung paniniwala ko. Nanalo ko sa argument. Nadurog ko siya. Ano, after nun? Wala na. Goodbye. Hindi na kami friend. Wala na. Tapos na. Yun. Kaya nagsasabi ko sa inyo na totoo. May real life experience din po akong ganyan. Dumating din sa point na kahit dito, may naranasan din ganyan, then wala na. Dahil sa sinasabing deep, profound beliefs. So, dahil sa mga experience na to, doon ka matututo. This is an education na anong gagawin mo para malagpasan mo yun, para sa susunod din na siya maulit. Hindi ka na makadestroy ng relationship for a lifetime. Kayo, ano yung mga paniniwala nyo? Naniniwala ka pa rin ba sa pinangahawakan mo ngayon na malitong sinasabi ko? Hindi mo ba siya matanggap? Kung sino mang kasama mo ngayon sa partner mo, may pinipilit kang bagong paniniwala ngayon na tututulan mo dito, ipipilit mo sa kanya, madi-destroy mo yung relationship ng dalawa. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya kung meron lang kayo talaga na sinasabing forgiveness, compassion, love, kind, non-judgment, okay talaga lahat. Kasi matatanggal ka sa detachment ng paniniwala mo. At dun sa nakikita mo sa kanya. Okay? Anyway, yun nga. This fascinated me and I worked through the spiritual text of the Torah. Tinuloy ni Jesus Christ yung pagbabasa ng Torah, picking out areas where I saw this ego at play and where I saw true spiritual principles at play. So doon yung nakita yung, kumbaga, ang ego ay naglalaro and also ang totoong prinsipyo ng spiritual. I began to write down those things that spoken to me. Nagsulat na rin pala siya. Nagsulat na siya ng mga impormasyon na nagsasalita sa kanya. I began to write down all of those lessons that I had learned on my journey to the Far East. So, okay, may ginawa pala talaga siya. Nagsulat pala talaga si Jesus Christ ng mga natutunan niya nung siya ay pumunta na doon sa Far East, sa part ng India nga, di ba? And I also began to think about what I wanted to do with the rest of my life. Yan. So, inisip niya na rin kung anong gagawin niya for the rest of his life. I was not impressed with the structures in which I saw people living. Hindi siya nabibighani sa kung anong mga struktura na nagawa ng mga tao.
I saw people being put upon by religious organizations that insisted they behave a certain way or devote a certain amount of their money to keeping officials in the manner in which they desire and keeping the working people in a poor state. Okay, parang may similar pa rin nangyari ngayon, di ba? Na nakita niya kasi yung mga tao na nagbibigay ng tuunang pansin doon sa religious organizations na ini-insist nila na kailangan sila mag-behave in a certain way o mag-devote, maging deboto in a certain amount of money na ibibigay nila para makip yung officials doon sa manner, sa right proper nila o sa posisyon upang makip din ang mga tao na maging mahirap sa part na yun. Okay? Kaya ito yung nagbigay ng upset sa kanya na medyo upset o medyo kalungkutan, siguro inis, ganun. And I did not appreciate it. Did not appreciate it. I understood that oppression that was coming through the belief in the text that the religious structures were teaching. Galing na. So, ibig sabihin, lahat pala ng mga oppression ay nanggagaling sa paniniwala ng religious teachings. Okay? No? Structures na itinuturo doon. And this bothered me very much. Paano po ba yan? Nalalaman niyo ng katotohanan. Sa religious teachings. Itong tinuturo ko sa inyo, hindi po religious to. Hindi po. This is a story. At binibigyan ko pa kayo ng real life experience kung ano talaga nakita ko, taranasan ko sa totoo kong buhay. Yan, wala akong sinasabi sa inyo, dapat ganito, ganon. I'm only suggesting. Sometimes may dapat akong sinasabi kung kailangan. Kung kailangan. Kasi paulit-ulit na lang tayo. Parang ganun, di ba? Para maiba. At magising kayo at magkaroon kayo ng sinasabing wake-up call. So, I decided that I would assist people in understanding what was happening. So, nag-decide siya na mag-assist sa mga tao at maunawaan nila kung ano nga bang nangyayari and try to help them masubukan ding matulungan sila na matanggal na, ma-free, maging malaya ang sarili nila sa sinasabing taxations and requirement from the church to provide a certain style of living for the beings at the head of the organization. So, ganun pala, dati pa lang pala may tax na nire-require na galing pa mismo sa church para i-provide yung certain style na living no, ng mga tao, ng mga head doon sa organisasyon na yun. Kaya ang galing ng pagkakagawa, no, ng ganitong klase. No, para magkaroon ng lifestyle yung makita mo yung mga ganun damit nila and so forth, pakabili ng ganito ganun na kaya kailangan magbayad ka ng taxations doon sa church. Yeah. Anyway, so this is what we did for the period following my return. I worked with my father as a carpenter part of the time. So ito yung ginawa niya na tinuloy yung period na yon, and then tumutulong siya sa tatay niya bilang karpentero, and siya din ay nangingisda some of his time, si Jesus Christ. And nag-enjoy siya talaga pag siya nangingisda. Sinabi niya previously na yung tubig became a real place of contemplation for me. Yung tubig talaga ay matinding, parang understanding, o nagbibigay sa kanya ng liwanag. Talaga, contemplation, mas lalong unawa. No? Yung sinasabing lugar ng tubig. We were not far from the water. Di siya malayo sa tubig. You understand, it was very easy to get there. So, Mary and I agreed that this would be how I would make my living, that I would be in the village for a certain amount of time working on carpentry projects, helping people build their homes and furniture and these kinds of things. So, yun yung napag-usapan nila, na kumbaga tutulong siya sa village, na magtrabaho doon, ayusin yung mga bahay, mga projects, and tumulong sa, yun nga, sa mga bahay ng mga tao, furnitures, at kung ano man. Nag-enjoy siya sa ganong klaseng trabaho, at I found the restriction of my physical challenging. Nakita niya ang restriction ng kanyang physical. Nagkakaroon siya ng physical challenging. Kaya kailangan niya ng physical job to balance this out. Yun. So, kasi pag ikaw ay nag-spiritual talaga, sa totoo lang, nawawala yung physical mo, like strength mo, yung muscle mo, and everything. So, kailangan niyang i-balance this out. I had been on a long trek, and I had enjoyed fishing very much when I did this along the way. So, yung pala, no, habang pauwi siya,
si Jesus Christ galing sa trek o kahit papunta, gustong-gusto niya pala talaga, nag-enjoy talaga pala siya sa sinasabing pangingista. Ayan. It had not been new to me, of course, but when I come back, I understood the connection with nature and how it nurtured me and how it made me feel balanced and strong. Dati, hindi na daw bago sa kanya to, syempre, pero nung nakabalik na siya sa kanila, doon niya mas naintindihan ang sinasabing connection sa nature at kung paano siya natulungan ito at kung paano siya maging balanced and strong. At na-enjoy niya daw yung epekto nito sa kanyang katawan. Na-enjoy niya yung movement, na-enjoy niya yung ability na kung saan ay yung makaupo siya ng tahimik doon sa water at merong araw na sumisikat sa kanya. Pababa sa kanya. Okay? I could take a lot of time for contemplation, self-reflection, mulling over principles, and also receiving information. Yun po, kaya napakaganda po meditate sa labas na naaarawan ka. Marami kang makukuha mga impormasyon na kung ano-ano. Sa kanya, dinagdagan niya kasi nasa laot siya, also may tubig. Ayan. So, another tip po yun. Pag nasa nature kayo, may araw, pwede kayo mag-meditate doon, mag-contemplate, ma-realize, and so forth. Madaming may tutulong sa inyo. Okay? This is something that continued to happen. And it did indeed fill up many hours in a week. So, nagtuloy-tuloy hanggang sa parang humahaba na yung oras niya sa pagiging ganon. Ginagawa niya sa ganong klaseng training, yung pupunta sa dagat, nagko-contemplate doon, naarawan siya, and so forth. Nangingisda, yan. This experience of information coming to me, of teachings coming to me, I really did not understand the implications of it at the time. So, nung time na yon, nung mga nakukuha niya impormasyon, hindi niya talaga lubos na unawaan kung ano talaga yon. I did not know that I was going to be woken up. Yan. Gusto ko lang ipalawanag sa inyo ganito. Kung meron kayong mga ngad sa buhay nyo at iniisip nyo na, yung parang na-expect nyo na dapat yun talaga mangyari, na walang kasamang surprise, na malalaman nyo bawat specific na mangyari sa buhay nyo, I'm telling you, mas stress kayo pag ganun. Ako may pagkaganon kasi, ako yung taong palang gusto kong i-predict kung paano mangyayari yung bawat bagay na pagkasunod-sunod bago ko makuha yung isang bagay. May pagkaganon ako dati. Laging isipan ko, ito yan, tapos sunod ito mangyayari yan. Pero, as time goes on, na-stress ako pag ganun. Nakukuha ko naman ang bagay pero na-stress ako. Pag inaalam ko ang lahat. So, dumating na ako sa point, biniligtad ko, hindi ko nilalam lahat. Hanggang sa nag-spiritual na ako, ang gustong-gusto pala ni Spirit, pag meron silang ibibigay o may gusto kang i-desire o makamit sa buhay mo, gusto nila a little bit of surprise. Gusto nga nila talagang hindi lang a little bit, talagang surprise. Na magugulat ka, hindi mo malalaman kung paano nila gagawin yun na kung paano mo siya makukuha. Example yan para sa akin. Right now. Hindi mag-work ako sa restaurant, sabi ko nga sa inyo. And then sinabi ko talaga na okay, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, ipapabayo ko na sa inyo, hindi ako maghanap ng trabaho, bigyan niyo ako. Yan. Hindi ko talaga alam kung paano mangyayari. I mean, dumarating pa nga si Ego, nagsasabi ko, maghanap ka na, mag-send ka na, ganyan, and so forth. Ayun, wala, talagang may ginawa naman ako, nagpasa-pasa ako, nakakuha ako ng mga ibang interview. And then, dumating yung time na para napakain kami sa isang restaurant, tapos malapit dun sa bahay nung dati naming tinirahan, unang-unang bahay na tinirahan namin dito. Tapos pumunta kami doon, mga Pilipino din, siyempre. And then, sabi niya, yung anak niya pala nagtatrabaho sa Muji, naghanap na daw ng parang magtatrabaho doon. Gusto kasi parang full-time. Hindi yung student na biglang mawawala after. Yan. Sabi ko, pasok niyo na ako doon eh. Tapos, kinausap niya yung anak niya. And then, para nag-email, sinend ko yung resume ko, ganun. So, tuloy pa na ako sa trabaho. Ngayon, diba, sabi ko na sabi, pinapapaubaya ako na. Inisip ko pa rin yan. And then, may nag-email na sa akin. Yung sa pinagtatrabahuhan nga niya. Hindi ko pinansin kasi na-busy ako. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang isip ko na parang napapa-question na ako, pinaubaya ko na po sa inyo, dumarating sa point na parang titirahin ka na ego mo, matadoubt ka, ganyan. Pero sabi ko, hindi. Pinapaubaya ko talaga. Naisip ko ulit ito, yung sinendan ko. Kasi hindi ko na pinansin eh. And then one day, nag-email ulit. Manager na nag-email. Nireplyan ko na, sabi ko, i-grab ko na to. May resistance eh. Ang resistance ko, si Ego, ayaw niya akong umalis dun sa pinagtatrabuhan ko. Pero nagpapasalamat na ako dun sa work ko kasi it's not working it anymore. Hindi na siya umubra sa akin. Yan. So, pagpasok ko, ganun, pagpasok ko, ay grabe. Ang ganda ng pagkasunod-sunod. It's a Japanese company.
Nakapag-Japanese ako doon. And then, ang bilis ng proseso talaga. Hindi ko na makikwento sa inyo lahat, pero sobrang ganda na nangyari talaga. As in, sumakto ang lahat sa akin base sa napag-aaralan ko dito sa Canada at experiences ko dati sa Pilipinas, as a Japanese interpreter. Kumonek lahat sa kung ano nang ginagawa ko ngayon doon. Ang bilis, within the span of 2 weeks, nakita ko agad, ang bilis umaangat agad ako. Ayun. Kaya sabi ko talaga nung napagtanto ko yun, sabi ko talaga sa kanila, grabe, ang galing nyo. Sabi ko, hindi ko talaga nakita kung paano nyo ginawa yun. Hindi ko talaga nakita. Kaya salamat talaga. Kasi yung mga time na yun, nung na-realize ko yun, kasi ako ay laging nagigising ng 4 o'clock, supposed to be, para gawin yung mga trainings. Dumating ang time, hindi ako nakapag-alarm, nakalimutan ko. And then, talagang may gumising sa akin eh. May gumigising sa akin. And then, ang paggising ko, expected ko kasi mag-alarm ng phone ko, so natulog ulit ako, may gumigising ulit sa akin. Paggising ko, pagtingin ko, ano na? 7-11 na. So, hindi na ako yung ginagawa kong usually na training, na nagsusulat, nagbabasa, ganito ganon. Kasi sa pagod na rin, kasi bago nga, for the first week na pagod ako kasi naninibago pang katawan ko sa transition sa bagong trabaho. Ganyan. And then, ang ginawa ko, nakinig na lang ako nung training ko sa video. Tapos, hanggang sa nakasakay na ako ng train, nakaabot naman ako. Pagdating doon, lahat connected. Naayos ang lahat sa ginagawa ko sa araw na yun. Sobra connected. Tapos pagbalik dito, saka ako ginawa yung mga trainings at sobra ako nagpapasalamat sa class. Sabi ko nga talaga, ang galing nyo. Believe talaga ako sa inyong spirit. Kung paano nyo binuo to para mapapunta ako doon. I really did not see that coming. Ang galing. I was surprised. Na-surprise na ako, bumilib pa ako. Ang galing nila. Galing nila, gumawa ng orchestrate kung paano nila mangyayat at mabibigay sa yung hinahangan mo. So, hindi lang naman din yung hinahangan ko, meron pa marami. No? So, kaya, excited ulit ako. Kumbaga, gusto ko mag-enjoy na agad. Kung ano kaya gagawin nila ulit para makamit ko itong mga to. Diyan, nakalista na eh. So, diyan yung exciting part. Anyway, I did not know that there was an enlightenment process going on. Ito na. Kasi malapit na magising si Jesus Christ, may process para siya ay ma-enlighten. But I wish to say here that there is a scientific approach to the awakening process. Meron palang scientific way kung i-approach natin ang sinasabing awakening process. It is a vibrational experience. It does not happen randomly. So yung sinasabing awakening o enlightenment, siya po ay vibrational experience at hindi siya nangyayari random lang. No. It is dispensed not only to those beings who are good and divine from an objective point of view, but also to beings who raise their vibration through practices that clarify the mind and bring it into a state of peace. So itong sinasabing awakening process po, kasi maraming magsasabing tao, awaken na ba ako, ganito, ganun. No? Iba kasi itong awaken na malalaman nyo kay Jesus Christ. Ang awaken process ay hindi po random. Nangyayari lang to, lumalabas lang to sa mga taong good at meron silang divine na objective o intent o intention, yung point of view nila. And also, ito yung mga taong pinapataas ang kanilang vibration sa pamamagitan ng pagpapractice at kinaklaro ang kanilang isipan na dinadala nila ang kanilang state of peace. Estado, nagiging peaceful sila. Naging klaro po ba sa ating sinasabing awakening process? Awaken talaga. Ang totoong awaken ay ganon. Yung mga taong nagpa-practice, na alam nila ang ginugo nila is divinity and so forth, talagang hinahanap nila yung kabutihan, hinahanap nila yung always good for themselves, nade-detach sila sa ego. So marami pa yan. Pinapractice talaga ng sarili. So hindi random. Right? Yung po yung pinaka-biggest point doon. Yung awakening process ay hindi po random. Yun po ay sa pamamagitan ng pagpapractice, which is ang pagpapractice na ginagawa ko, kaya po ko na-awaken at this time, yun doon po ay sinishare ko sa inyo. Hindi pa man, as in super grabing matinding fully awakened, pero at some point, meron nang na-awaken sa akin, at yun po yung binabahagi ko sa inyo. Which is, doon naman ako papunta. You will see it in the future soon. Okay? So, this is what I did on a daily basis. I observed my inner thoughts. Ito daw po yung ginawa niya ni Jesus Christ sa pang-araw-araw. Inobserbahan niya ang kanyang sa loob ng naisip niya at ang mga desire niya. Nakita niya
kung paano ang mga bagay-bagay ay nagbibigay sa kanya ng upset, parang inis o galit. Nakita niya. If they did not come to me when I thought I needed them, kapag ang mga ito hindi dumating sa buhay niya kapag kailangan niya na. Yan. I began this internal discipline. Yun. O, di ba po? Nag-umpisa lagi sa disiplina sa isipan. Paano po ba yan? Yung pala dapat ang gagawin natin. Hindi po sa katawan, hindi po sa external, sa isipan. Nag-umpisa po siyang disiplinahin ang nasa loob ng kanyang isip, internal discipline nga po. Nung nakakaramdam siya ng upset, sabihin inis o galit, o hindi kaya yung feeling kapag hindi dumadating sa buhay niya ang mga bagay na kailangan niya na. So nagkaroon siya ng internal discipline by listening to the material that was being downloaded to me. Sa pamamagitan ng pakikinig ng mga impormasyon na naririnig niya at nadadownload niya papunta sa kanya. At that time, through channeled information. Yeah, so, pamamagitan ng channeled information. Parang ito, yung kay Tina Louise Spalding. Hindi ko alam kung yun talaga, pero channeled information kasi sinasabi na di pa nababanggit kung sanib na. Di pa, no? I began to monitor my internal process very carefully. Ayun. Ito yung matinding challenge, no? Yung monitor mo na maigi yung iniisip mo. Kaya nga sabi, isipin mo kung anong iniisip mo. I-monitor mo siya. Okay? And then, i-monitor mo rin yung internal, yung sa loob, yung proseso, very carefully. Yan. And then, sabi niya dito, I began to truly integrate the teachings I had learned in the East when the information that I was learning in the channeled material that was coming to me. So, yan. So, dun, dahil sa training ginawa niya, sarili nag-train na wala po siyang mentor. Jesus Christ, nasyaran talaga, na sinasabi niya nga na naumpisahan niyang ma-integrate, no talaga may sa buhay, yung mga teachings na natutunan niya dun sa part ng India, yung mga information, natutunan niya sa pamamagitan ng channeled material na pumupunta sa kanya. Parang dumagdag yung channeled material information na pumasok sa kanya base dun sa mga natutunan niya sa part ng India. Okay? I worked with Mary on this, but she did not quite have the same focus. Okay? Discipline that I had. Iba yung discipline na nagawa ni Jesus Christ. I think I had developed this ability on my trek. Naisip niya na siguro na-develop niya ang ability nito sa anong paglalakbay niya. Yung paglalakbay na to, ang nagbigay sa kanya ng open up aspect sa isipan at nag-open din sa kanyang awareness na kung saan hindi po na-experience ni Mary Magdalene. Yan. But I did not see this as detriment. Hindi niya ito nakita as parang mahirap or what. What I saw was that we had a partnership. Okay? Nakita niya, kahit di man ito na-experience ni Mary Magdalene, mas tingnan niya pa rin yung magandang part na meron silang partnership, a partnership of support. At sa totoo lang, kapag ang isa daw ay deeply immersed in transformation of mind, it is a good to have a practical and more solid grounded being in partnership. So kapag meron po, halimbawa kayo, may nanonood dito, kayo po yan, di ko alam kung may mag-partner na nanonood dito, pero kung ikaw lang mag-isa at meron kang partner, sinasabi ito na it's a good talaga na meron kang solid, grounded being in partnership pag ikaw ay sa ganitong klaseng pinag-aaralan. For one person must pay attention. Halimbawa ako, sobrang tumitindi na itong ginagawa ko. Yan. You're supposed to be there someone who's paying me attention. Okay? Yan. To what is going on in the world. Yan. Kung ano nangyayari talaga sa mundo. Yan. Kasi, pag nag-focus kasi ako sa, talaga, spirituality, hindi ko na talaga napapansin kung ano nangyayari sa mundo. So, kung meron kayong partner, supposed to be yung isang partner ang tumitingin kung ano nangyayari sa mundo. Yan. One person must keep an eye. Kailangan tignan yung mga bagay. The ordinary realm so that the being who is more occupied with the non-physical can stay safe and feel comfortable. Nakuha pa natin. Ibig sabihin, para yung taong sobrang deeply na napapapasok na sa spiritual ay
matulungan na ma-feel safe at maging komportable. Kasi meron din akong napanood po, kung masasearch niyo po, hanapin niyo Yogi Boy. Yan, sa YouTube, hanapin niyo Yogi Boy. Isa siyang bata na nag-meditate sa puno for 9 months. And then meron siyang kapatid na talagang nilagyan ng bakod malayo kung siya sa may meditate. Kasi kung malalapit ang mga tao doon, mababother siya. So yun pong ibig sabihin nun. Kung meron isang taong sobrang deeply immersed sa spirituality, there's supposed to be another person na nandyan to support this person para mabigyan ng spasyo na safe at komportable itong taong gumagawa ng spirituality. Okay? And then, sabi dito, we agreed that this was the way our partnership would look because she enjoyed her spiritual studies very much. So ito yung pag-usapan na talaga napag-agreed, napagkasunduan na ito yung mangyayari. Kasi nag-enjoy din naman si Mary Magdalene sa kanyang spiritual study. And was a very spiritual person din naman kasi siya. But she understood my deep and driving desire for transformation. Naintindihan din ni Mary Magdalene na si Jesus Christ ay mayroong sobrang malalim na drive pagdating sa transformation. She was very supportive and understood many things that I did that perhaps other wives would not. Okay? Yan. So, sobrang supportive na nakakaunawa siya sa maraming bagay na kung saan hindi po magagawa ng ibang asawa. Okay? We had a wonderful relationship in those years, and we came to be in a place of a great partnership and great understanding with each other. So, we continued our relationship. We saved a little money here and there, but we were not too worried about acquiring material possessions. Okay, so tinuloy nilang relationship nila for those years. Tapos, dumating sila sa place na yun, na magandang relationship nila, maganda ang pagkaunawa sa bawat isa, and then, nagsisave naman sila ng a little bit of money at hindi talaga sila nag-worry pagdating sa mga material possessions, sa mga bagay-bagay o things. Okay? Ang understanding ni Jesus Christ ito was yung wealth lay in my peace of mind. Yan. So, yung that time, yung pinaka peace of mind is yung yaman niya. Okay? My wealth lay in my ability to assist others. Yung yaman niya ay sa pamamagitan ng pag-assist sa iba. Yan. At ito yung focus niya. As year passed, okay, I become more and more interested in this. I was indeed involved in educating young beings. Yan. So, na-involved na siya sa pagtuturo sa mga mas bata, young beings. And indeed involved in discussing the principles of mind. So, na-involved na siya sa pagdidiscuss ng mga isipan, ng kultura, at ng religion. Whenever given the opportunity, kung merong chance, no? Yan. This was something that was very important to me. Yun yung pinaka-importante sa kanya and was my purpose in being. Yun. Yun din kasi yung purpose niya as bilang isang tao. Yung pumasok sa ganun. My purpose was not to make money. Ayan na. Hindi po purpose ni Jesus Christ na gumawa siya ng pera and live an ordinary life. Yan. My purpose was to teach and to assist beings in their waking process. Yun yung purpose. Yung rason kung bakit siya nabuhay sa mundong ito. At yun ay ang magturo, mag-assist sa mga tao na magising sila sa proseso. However, I did not see it as that at that time. Ngunit, nung time na nabubuhay pa siya, hindi niya po ito nakikita. What I saw, it was to develop lesson that would assist them in living. Ang mas nakita niya ay maka-develop siya ng lesson na kung saan makaka-assist sa pamumuhay ng mga tao. Lessons na mag-a-assist na ma-relief o matanggal sila sa sinasabing pagdurusa, suffering. This is what happened over those few years after my return home. So yun yung mga ginawa niya pala rin nung siya ay nakabalik sa bahay nila o sa lugar nila. And when my children were young.
It was time of consolidation. It was a time for ordinary things, ordinary activities, but my curiosity about religious life and my curiosity about spiritual awakening was never ending and was always increasing. And so mga time kasi ngayon, parang kailangan ng mabuo, makonsolidate, tuloy-tuloy naman yung oras ng mga normal na ginagawa niya, normal lang ng mga activities, and then yung curiosity niya pagdating sa religious, sa buhay, yung curiosity, yung pagiging curious niya sa spiritual awakening ay never daw talaga natatapos at napapansin na parang always lang dumaragdag. Alright? So yun, napahaba ngayon yung content natin, which is mahaba kasi talaga yung topic na to. Dito na po nagtatapos at ang next ay sobra. Ito na, makikita niyo na anong storya bakit siya nagising sa katotohanan. Paano nangyari naging Christ siya. At yung totoong storya, totoo ba talaga nag-spend siya ng for so many years sa disyerto? Yan. Nandun na, dito na sa next topic. At ang next topic ay, hindi ko muna sasabihin sa inyo, sa next vlog lang po. Alright? So once again, my name is Rujic Lacerna. Maraming salamat po. Kasi napanood yung vlog ko hanggang dito, pinatapos niyo. Sobra ko talaga na-appreciate yan. At syempre, mas maganda you have to rest. And then, panoorin niyo muli para maulit at ma-remind kayo. Hindi lang ito, pati ibang mga vlogs na ginawa ko. Para makatulong po sila sa inyo. Siyempre, pag take down notes kayo, malaking tulong din yun. So once again, maraming salamat po. Ingat kayo palagi. God bless us all, wherever we are. Thank you. Thank you. Thank you. Shining bright on everyone, magnetic hearts will intertwine. Your touch is soft to close my mind. Every moment.